Magandang umaga sa lahat. Okay. Ah, ang panaliksik na ito ay parte ng aking asignatura sa aking kasalukuyang pag-aaral ng Masterado ng Sining sa Filipino sa Cebu Normal University. At naanyayahan ako ni Dr. Lita Bacalya na sumali sa konferensyang ito. Ang panitikan ay mahalagang salamin ng ugnayan ng tao at kalikasan. Sa pamamagitan ng tula, na ipapahayag ng mga makata ang kanilang pananaw, karanasan at kamalayan, gamit ang malikhaing wika at simbolismo. Sa panahon ng lumalalang suliraning pangkalikasan, naging makabuluhang instrumento ang panitikan sa pagpapalawak ng kamalayan at pagpapahalaga ng kalikupan. Kalikupan or ang environment. Isa sa mga nagiging makata sa panitikang sinugbaanon ay si Ernesto Lariosa, na kilala sa paggamit ng mga imahen ng kalikasan bilang mahalagang bahagi ng kanyang mga akda. Bagamat marami ng pag-aaral tungkol sa kanyang mga panitikan, limitado pa rin ang pagsusuri sa aspektong ekologikal sa kanyang mga tula. Dahil dito, ang layunin ng pag-aaral na ito ay suriin ang mga piling tula ni Ernesto Lariosa gamit ang teoryang ekokritisismo upang matukoy ang paglalarawan sa kalikasan, ang ugnayan ng tao at kapaligiran, at ang mga mensaheng pangkalikasang nakapaloob sa kanyang mga akda. Ang layunin ng pag-aaral na ito ay mailantad ang kalikasan at kamalayang pangkalikasan sa mga piling tula ni Ernesto Lariosa. Tinutukoy nito ang mga paglalarawan sa kalikasan sa pamamagitan ng elementong pangkalikasan, talinghaga at larawang diwa. Sinusuri rin ang mga temang pangkalikasan at mga mensaheng pangkalikasan na nakapaloob sa tula. Gumagamit ng teoryang ekokritisismo, isang lapit or approach na pampanitikan na nakatuon sa pagsusuri ng ugnayan ng panitikan at kalikasan. Sa pamamagitan ng teoryang ito, sinuri kung paano inilarawan ni Ernesto Lariosa ang kalikasan, ang relasyon ng tao sa kapaligiran, at ang mga mensaheng pangkalikasan na ipinahayag niya sa kanyang mga tula. Ang metodo ng panaliksik. Gumagamit ang pag-aaral na ito ng kwalitatibong content analysis upang suriin ang 10 piling tula niya. Sinuri rin ang mga tula upang matukoy ang paglalarawan sa kalikasan, mga temang pangkalikasan at mensaheng pangkalikasan gamit ang teoryang ekokritisismo. Ipinakita sa pag-aaral ang malawak na paggamit ni Ernesto Lariosa ng mga elementong pangkalikasan tulad ng ulan, araw, hangin, dagat, bundok at mga bituin sa kanyang mga tula. Ang mga elementong ito ay hindi lamang paglalarawan ng kapaligiran, kundi nagsisilbi ring simbolo ng pag-asa, pagbabago, katatagan, at iba pang karanasan ng tao. Sa pananaw ng ekokritisismo, na ipapakita rito ang malalim na ugnayan ng tao at ng kalikasan at ang mahalagang papel ng kalikupan sa paghubog ng kahulugan ng mga akda. Sa talahanayan 1, makikita ang mga talinghagang pangkalikasan tulad sa mga tula at nagsisilbi itong simbolo ng iba't ibang karanasan ng tao tulad ng pag-asa at katatagan. At meron din sa pagbabago. Ipinakikita rin dito na ang kalikasan na hindi nawawalay sa buhay ng tao, kundi mahalagang bahagi ng kanyang kamalayan at karanasan.
Sa talahanayan 2 naman, makikita na ang pangunahing tema ng piling tula ni Ernesto Lariosa ay kalikasan bilang mahalagang bahagi ng buhay ng tao. Gumagamit siya ng mga talinghagang hango sa lupa, ulan, araw, bulaklak, dagat, hangin, at langit. Kumakatawan siya sa pag-asa, katatagan, pagbabago, pakikibaka, at pagpapanibagong buhay. Sa talahanayan 2 naman, na tema ng kalikasan, ang pangunahing tema, kalikasan bilang pinagmulan ng pag-asa, paghilom, pagbabago at inspirasyon. Then, meron ding, nagpapahayag din siya ng iba't ibang damdamin, na lungkot, pag-asa, pangamba, pananampalataya, sa pamamagitan ng mga elemento ng kalikasan. Sa talahanayan 3, damdaming pangkalikasan, mga elementong tulad ng ulan, dagat, araw, hangin, at bituin na ginagamit niya upang ipahayag ang damdamin. Kalikasan ang nagsisilbing salamin ng emosyon at karanasan ng tao. Rekomendasyon at ang kahalagahan, palawakin ang paggamit ng tula ni Ernesto Lariosa sa pagtuturo ng panitikan at kamalayang pangkalikasan, isama ang mga akda sa pagsalin at gawing pamparalan upang higit na maunawaan ang mensahe tungkol sa kalikasan, gumamit ng iba't ibang teoryang pampanitikan sa pagsusuri ng tula, ipakilala ang mga akda sa pamamagitan ng biswal at pandinig na pagtatanghal, at gamitin ang tula bilang kasangkapan sa pagpapalawak ng kamalayang pangkalikasan at pangangalaga sa kalikasan. Narito ang aking mga sanggunian. Ang mga 10 piling balak or tula ni Ernesto Lariosa. Maraming salamat po.